Hello mga kabayan, Pednetia TV here. Magbabakasyon ka ba? Nagpack ka na ba ng luggage mo? Halika't pag-usapan natin ang bagong rules ngayon sa Airport 2026. Wait lang, wag muna isarado ang malita mo kabayan, kung akala mo pwede ka pa rin mag-pack ng basta-basta na parang 2020 pa rin ang airport rules. Delikado ka nang magkamali. Welcome po sa mga traveler ng 2026 at sa patuloy na mga taon, hindi na ito dating panahon na bahala na sa ugali ng Pinoy, di natin yan makakaila ang salitang bahala na. High-tech na ngayon ang scanners at nakikita na lahat ng nasa loob ng luggage mo. At mahigpit na ang mga tanong at mas mabigat ang kapalit ng simpleng pagkakamali. Dati kapag may nakita sa X-ray manual check lang, ngayon algorithm ang humuhusga, pattern ang tinitingnan. Behavior ang sinusuri, at isang maling item lang kahit mura, kahit mukhang harmless, pwedeng mag-trigger ng delay, interrogation or multa o mas malala pa. Hindi na lang baril o bala ang problema, ngayon pati vitamins, power bank, vape, smart luggage o kahit souvenir pwedeng maging dahilan kung bakit tatawagin ka sa gilid at bubuksan ang buong bag mo isa-isa. At ito ang masakit na katotohanan, hindi mahalaga kung wala kang masamang intensyon sa mata ng airport security rules ang umiiral, hindi dahilan. Marami sa ating travelers ang nagsasabing dati naman pwede dati. Pero ngayon may mga taong nasaraan ng bakasyon.at na miss ang flight o di pwedeng mag-flight sa kadahilanan. At napamura dahil lang sa maliit na item na akala nila ay okay lang. Pakinggan mo itong mabuti. May dala ka na, sigurado akong meron ka sa bag mo ngayon, isang bagay na parang normal lang sa'yo, pero sa airport ngayong 2026 na ay red flag na pala. Kaya bago mo isarado ang bag or malita mo at sabihin okay na to, panoorin mo muna ang video na ito hanggang dulo, dahil mas mura ang magtanggal ng isang item ngayon kaysa magbayad ng multa or ma-interrogate o masira ang biyahe ng matagal mong pinaghandaan. Item number 1, gamot at vitamins na walang original bottle. Simulan natin sa pinaka-common na pagkakamali sa gamot at vitamins na nilagay sa ziplock o maliit na lalagyan. Mukhang praktikal, diba? Tipid sa space at organized travel hack daw. Pero sa mata ng airport security sa 2026, parang starter kit ng drug trafficking. Ganito na ang realidad ngayon, kapag wala sa original bottle ang gamot mo. Walang label, walang pangalan, walang dosage or prescribes ng doktor. Automatic red flag ka, hindi nila tatanungin kung para saan yan. Ang tanong agad, ano saan galing, para kanino? May bihero sa Japan palang tinatapon na sa harap nila ang daan-daang dolyar na vitamins at skincare products kahit legal naman. Dahil lang sa walang label o original packaging, brutal diba? Oo, pero rules yan, hindi opinion, at akala mo tapos na doon. Mas delikado pa sa Middle East, sa mga lugar tulad ng Dubai may mga gamot na ban kahit na may resita ka pa. May mga pasahero red flag kahit transit lang dahil yung gamot nila ay nasa restricted list ng bansa. Ito ang mas nakakagulat, sa ibang bansa nasa bloodstream mo ito ang substance at illegal ito sa kanila. Pwede itong ituring na posisyon, ibig sabihin kahit iniinom mo pa bago lumipad pwede ka pa rin mapahamak. At hindi lang pills ang problema, yung mga medical ice packs na natutunaw na malakas yan makadelay sa TSA rules. May mga pasaherong kine-question ng matagal dahil lang sa slushy ice pack at nakausad lang sila dahil sa resibo at lumang board pass bilang patunay, kaya ito ang golden rule: original bottle, may label o may reseta o proof, may travel document handy. Huwag mo hayaang ang isang Advil o bitamina ang maging dahilan ng criminal record o sirang biyahe. Tanong ko sa'yo, may nakuha na bang gamot sa'yo o ibang bagay sa airport? Comment mo naman kabayan, baka makatulong pa sa iba. Items number 2, smart luggage na hindi natatanggal ang battery. Ngayon pag-usapan natin ang isang mamahaling pagkakamali. Yung smart luggage na akala mo ay status symbol, pero sa airport ngayon 2026 na ticket pala papunta sa stress at kahihiyan. Alam mo na ang eksena, nasa boarding gate ka na, bigla magsasalita ang staff. Ladies and gentlemen, full na po ang overhead bins. Kailangan na natin mag-gate check ng ilang carry-on. Dito nagsisimula ang panic, kung ang smart luggage mo ay may built-in battery na hindi madaling matanggal, may problema ka kaagad.
Sa bagong airlines policy, simple lang ang rule, kung hindi matatanggal ang battery. Hindi pwede sa cargo, bakit? Dahil lithium fire sa cabin ay kaya i-handle ng crew pero ang lithium fire sa cargo hold 30,000 feet na sa ere. Walang second chance, at huwag ka umasa sa sticker na approved. Walang pakialam ang gate agent dyan, kung hindi mo kayang tanggalin ang battery sa loob ng ilang segundo. Dalawang choice lang ang kakalagyan mo, iwan ng malita o maiwan ka sa flight. May mga pasaherong napilitang hukayin ang bag sa jet bridge pawis at kinakabahan. Habang pinapanood ng buong pila at may mas malala pinapaputol o pinasira mismo ang battery bago pinayagang sumakay. Kaya bago ka pa mag-pack removable ang battery, kaya mong tanggalin kahit nakapikit. May idea ka kung saan ito nakalagay, may ibang travelers na bumabalik na sa old school solution, ipinapadala na lang ang nulite days before the flight, para iwas drama, tandaan mo di porket mahal ang bag. Safe na sa airport ngayon, function over flex ang labanan.at habang usapan tayo ng electronics na kinamumuhian ng airlines susunod na item kasya sa bulsa, pero isang maling galaw lang, pwede kang maban sa eroplano. Item number 3, vape or e-cigarette. Kung may dala ka ng vape or e-cigarette, makinig ka ng mabuti. Dahil kahit legal sa lugar mo, ibang usapan yan pagdating sa airport at sa ibang bansa. Maraming travelers ang nagkakamali sa pag-iisip na, maliit lang naman ta. Oo nga, pang-relax lang, pero sa mata ng Airport Security at Customs sa ngayon taong 2026. Fire hazard at contraband yan. Unahin natin ang pinakamaling pagkakamali. Pag-charge ng vape sa loob ng eroplano, mahigpit na bawal yan. Hindi dahil masungit ang crew, kung hindi lithium battery ang number one cause ng in-flight fires. Kapag nakita ng flight attendant na naka-charge ang vape mo, Instant safety threat ka, at huwag mo ring subukan ng isang puff lang sa CR. Modern smoke detectors ngayon ay sobrang sensitive. May mga pasaherong nahuli, pinagmulta at nabanned sa airlines habang buhay dahil lang dyan. Mas malala pa sa ibang bansa gaya ng Thailand at Singapore. Posibleng kulong o deportation ang labas mo, sa Mexico naman, confiscation at multa. Middle East zero tolerance. Maraming bakasyon ang nasira sa custom pa lang. Dahil sa isang disposable pod, at kahit hindi ka gumamit kahit nasa bag lang. Problema pa rin yan, kaya ano ang matalinong move? Iwan ang vape sa bahay, gumamit ng alternatives para sa travel days check muna ang batas ng pupuntahang bansa, tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang konting boss kapalit ng multa o deportation o criminal record? Sa panahon ngayon, ang vape ay hindi lang bisyo, risk na rin, at kung akala mo mahigpit na yan, hintayin mo ang susunod. Isang gadget na halos lahat tayo meron, pero isang number lang, diretso na sa basurahan ng airport. Items number 4, power bank na maling size. O walang label, aminin natin lahat tayo takot malobat. Kaya ang instinct magdala ng pinakamalaking power bank na kaya ng bag mo. Yung tipong parang kaya na magpa-under ng kotse, pero sa Airport Rules 2026. Hindi laki ang tinitingnan kundi laman, ang tawag dyan ay watt-hours. At ito ang simple breakdown na kailangan mong tandaan. Under 100 watt-hours safe walang tanong, 100 to 160 watt-hours pwede pero kailangan ng airline approval. Over 160 watt-hours bawal period ang problema, hindi lahat ng power bank ay malinaw ang label. Kapag binaligtad ng airport or security ang power bank hindi mabasa ang specs. Hindi ka nila tutulungan mag-research, no label no mercy. Diretso sa basurahan ng airport. May travelers na nakalusot sa international flight. Pero na-confiscate sa domestic flight ng biyahe, dahil ibang rules na ang sinusunod, isang terminal lang pagitan pero iba ng mundo na ang regulations. At baka iniisip mo paano ang laptop ko? Relax, may mga dahilan ng malalaking laptop or MacBook Pro 99.6 lang ang watt-hours lang, hindi yan aksidente pagkagawa. Sinadya yan para pasok sa safety limit. Ang tunay na panganib ay yung third-party power bricks na sobrang laki, kupas na ang label o walang certification, kaya bago ka pa umalis check ang watt-hours rating at siguraduhin clear ang label.
Kung duda wag nang dalhin, tandaan mo mas okay ang malobat kaysa madelay interrogate o mawala ng flight at kung naiinis ka na sa battery math mas maiinis ka lalo sa susunod na items. Item number 5, drone kahit mini lang, kung may dala ka ng drone. Kahit payin ay maliit tahimik pang travel vlog lang huminto ka muna. Dahil sa mata ng maraming bansa, hindi yan laruan, tinitingnan nila yan bilang restricted aviation equipment. Dito madalas nagkakamali ang mga biyahero, iniisip nila mini lang naman tapang video lang. Pero pagdating mo sa customs ibang lens ang gamit nila. Sa ilang bansa gaya ng Egypt ang pagdadala o pagpapalipad malapit sa heritage sites ay seryosong security violation. Hindi ito warning lang automatic confiscation. Malalaking multa extra interrogation, at kapag nasira na ang unang impress ayon mo sa immigration asahan mong buong biyahe mo stressful na. May mga bansa naman tulad ng India mas tahimik pero mas masalimot. Hindi ka basta pwedeng pumasok na may drone, kailangan mo ng online permit bago ka pa sumakay ng eroplano. Kung wala goodbye drone at huwag ka na umasa na madali mo itong mababawi sobrang daming red tape at ito ang malaking pagkakamali ng iba. Itinatago ang drone sa damit para hindi makita, mas lalo ka mapapahamak. Kapag tinangka mong itago smuggling na ang tingin nila. Wala nang I didn't know card, kaya ano ang mas smart move? E-check muna ang drone, law ng pupuntahang bansa search sa internet kung allowed ba ang drone sa iyong paipuntahan, gumamit ng trusted drone laws app or official sites, kung kailangan talaga aerial shot, mag-hire ng local drone operator mas mura mas safe at walang sakit ng ulo, at kung akala mo tapos na tayo mga gadget hintayin mo ang susunod, isang bagay na mukhang normal sa'yo pero sa x-ray parang diretsyong galing sa spy movie. Item number 6, Spy Style Gadget, Hidden Camera Smart Pen, Camera. Smart glasses mukhang cool mukhang high-tech. Pero sa airport security 2026 ang spy-style gadget ay hindi content tools. Security threat sila pinag-uusapan natin dito ang smart glasses na may camera. Ballpen na nagre-record, hidden sa camera sa relo, alarm clock o keychain sa bahay astig. Sa biyahe sakit ng ulo, sa maraming bansa lalo sa mahigpit na privacy at surveillance laws. Ang mga ganitong gamit ay controlled o banned. Hindi ka nila tatanungin kung blogger ka. Hindi rin sila may impress sa pang YouTube lang to. Ang problema hindi mo ito metatago sa scanner sa x-ray malinaw na malinaw kapag may battery may wiring may circuit board sa isang bagay na dapat wala naman talagang electronic at doon ka na agad na pa-flag. Sa lugar tulad ng China at Middle East madalas na masusi ang secondary inspection. Kapag may unusual electronics, hindi ibig sabihin na ikukulong ka agad pero malaki ang tsansa na kumpiskahin ang device pag multahin ka o mad-delay sa biyahe dahil sa dulot nito. At ito ang mas awkward na parte kailangan mo ipaliwanag sa isang seryosong customs officer. Kung bakit ka may dalang covert recording device, hindi yan masayang conversation, golden rule kung mukhang pang speya huwag mo nang dalhin, ikaw ay turista hindi secret agent mas mabuti nang iwan ang cool tech kaysa magsimula ang bakasyon mo sa stress at multa at confiscation slip, at kung akala mo ito na ang pinakadelikado hindi pa ang susunod mukhang pang relax lang at pang tulog pero sa ilang bansa katumbas na ng illegal drugs. Item number 7, Slip Gummies at Relax Supplement. Ito sa isang pinakadelikadong pagkakamali ng mga travelers ngayon. Ang pagdadala ng CBD oil gummies o pang-relax supplements na akala mo ay totally safe dahil legal naman sa bansa mo. Linawin natin agad ang isang malaking miss ng travelers. Ang label na 0% THC ay walang silbi sa maraming international airports. Sa mga bansa tulad ng Dubai, Japan, Singapore at Indonesia hindi sila umaasa sa label. May dala silang chemical scanners at spectrometers na tumitingin sa molecular structure. Hindi sa marketing claims ibig sabihin, kahit organic kahit pang-slip kahit may doctor's note. Kapag may bawal na compound posisiya na agad yan, at dito nagkakaproblema ang maraming biyahero. Iniisip nila kunti lang naman, oil lang to pang arthritis ko too. Pero sa batas ng ilang bansa, walang medical excuse clause.
Binary ang sistema, legal or illegal man. May mga kaso kung saan ang traveler ay nahuli kahit transit lang. Dahil ang substance ay bawal sa bansang dinaanan, kahit hindi mo naman balak bumaba roon, masaklap pa. May mga lugar na kahit nasa muna ang substance pwede pa rin itong ituring na violation. Hindi importante kung kailan mo ininom, importante kung ano ang nasa system mo, kaya ang pinaka-safe rule, kung may kahit anong duda, iwan muna. Huwag mo ipapalit ang ilang oras ng tulog kapalit ng confiscation, detention o multa, o mas malalang criminal case. Sa panahon ngayon, ang pag-relax mo pwedeng maging dahilan ng pinakamalaking stress ng biyahe mo, at kung sa tingin mo tapos na ang surprises, yung susunod na item souvenir lang daw pero milyon na ang napamulta dahil dito. Item number 8, lighter na high-tech. Number 1 na sakit sa ulo ng mga biyahero. Mukha lang itong cool na gadget pero sa airport ngayon 2026 yung plasma o arc lighter, parang may malaking karatulang nakasulat inspeksyonin. Oo, totoo. Pwede itong dalhin carry-on sa ilang airport. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan, may malaking kondisyon. Kailangan may matibay at maasahang safety lock ang lighter. Para sigurado itong hindi aksidenteng mag-on sa loob ng bag, at eto ang problema. Subjective ang safety, ibig sabihin, kahit pakiramdam ay solid ang lock. Kapag sinabi ng security officer na maluwag yan, tapos na ang usapan, walang debate, walang appeal. Hindi mo pwedeng sabihin, "Sir, nasa manual po yan," diretso sa confiscation. May mga traveler na nawala ng $46 na lighter. Dahil lang sa pakiramdam ng agent na hindi siya komportable sa latch. At tandaan, check baggage ay automatic no para sa ganitong klase ng lighter. Mas mahigpit pa sa ibang bansa, sa maraming airport sa China halimbawa, zero tolerance ang policy ng lighter. Kahit anong klase pa yan, mamahalin man yan, mumurahin, diretso na yan sa basurahan ng airport, period. At tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang stress mo? Worth it ba ang extra inspection delay at posibleng malagay ka pa sa secondary screening? Para lang sa isang gadget na pareho lang naman ang ginagawa ng disposable lighter. Sa airport security minsan mas high-tech, mas hassle, habang mas kakaiba ang dala mo. Mas pinahaba mo ang inspection, kaya ang practical advice, iwasan ang plasma lighter sa biyahe or iba pang may fire gaya ng mga matches at iba pa. Gumamit ng basic at low-profile items. Huwag magdala ng bagay na iimbita ng tanong dahil minsan kung hindi legal o hindi ang labanan kung gaano ka kabala sa pila. At ngayon papunta na tayo sa item na pinakakatakutan ng marami, yung akala mong bargain lang pero sa customs automatic violation pala. Item number 9, fake designer items, bags, watches, accessories, o ibang imitation brand. Ito ang item ang ikinabahala ng marami at madalas pinagmumulan ng galit sa comment. Yung bags, relo o iba pang accessories na binili mo market o online dahil mukha naman legit sa travel rules ng 2026. Hindi na simpleng fashion issue ang peke, legal risk na siya. Dati hinahabol lang ng customs ang mga shipping container ng counterfeit goods. Ngayon individual travelers na ang tinitingnan, lalo na sa bansang tulad ng France at Italy kung saan aktibong hinarang ang pagpasok ng fake designer items. Landing ka sa Paris o Milan na may suit ng peking Louis Vuitton, Rolex o Gucci, pwedeng mangyari ang sumusunod on-the-spot confiscation, multa na umaabot ng libo-libong dolyar. Record na nakatali sa passport mo, at hindi mahalaga kung regalo lang yan. Hindi mo alam na peke, matagal mo na yan gamit, intent doesn't matter. Ang tinitingnan lang nila fake ba o hindi, ang mas masakit pa dito lalo na sa biyaherong hindi naman brand conscious. May mga seniors na nagsasabing binili ko kasi komportable ako at mura. Pero sa mata ng customs logo is legal responsibility at oo, may mga nagsasabing overreach daw ta ng gobyerno. Pero sa realidad ng airport security ngayon, hindi ka pupunta sa debate, susunod ka lang sa desisyon nila. Kaya ito ang safety move, kung hindi mo binili sa official store or reputable retailer, iwan na sa bahay, huwag na magdala ng kahinahinalang logo. Mas mabuti ng simple kaysa mamahalin ng multa. Sa panahon ngayon ang fake item ay hindi lang tungkol sa quality, tungkol na rin sa legal consequences,
At ngayon handa ka na ba sa susunod na item na akala mo ay pang-proteksyon pero sa airport tinatatrato itong bilang weapon? Item number 10, Disguised Weapon Everyday Tools na tinuturing na armas. Ito na ang number reason kung bakit maraming traveler na babagsak sa airport security mga gamit na akala mo ay normal lang. Sa mata ng airport armas na pala hindi ito tungkol sa baril o bomba ang pinag-uusapan natin ay tactical pen. Multi-tools na may lock and blade souvenir weapons, mabibigat at matutulis na tools ang problema na kalawak ng definition ng weapon sa airport security. Sa ibang airport gaya ng London kahit maliit na lock and blade ay itunuturing weapon. May isang traveler na bumili ng soldering iron sa UK. Pang-ayos lang sana ng electronics pero sa Heathrow tiningnan yung bilang potential stabbing weapon. Hindi na siya nakipagtalo kinuha ang item tapos ang usapan. Mas nakakagulat pa, may isang pasaherong ng transit sa Dubai na confiscate nila ang tape measure. Oo, tape measure, sa paliwanag ng security pwede daw itong gamitin bilang panghampas o panakit. Absurd pakinggan pero rules yun hindi logic, pinaka-weird na kaso isang hiking stick. Habang hawak niya at sinasandalan niya ang mobility aid. Pero noong tinupi at inilagay sa backpack biglang naging bludgeon parehong item magkaibang interpretation, yan ang reality ng airport security, hindi common sense ang gumagana policy ang masusunod, kaya ito ang golden rule na dapat mong tandaan habang buhay, kung may talam matulis at mabigat o pwede makasakit, check-in mo ito wag mo ilalagay sa carry-on, at kung akala mo tapos na problema may isa pang item na talagang magagalit ka sa nangyari policy is policy wala ka magagawa. Items number 11, Ice Maker. Ang ice maker ay isang maliit na refrigerator na gawaan ng crack ice. Sa bansang Dubai nangyari ang insidente or other part bansa pwede rin mangyari ito. Halos pareho-pareho lang ang rules sabi nga nila lamang ang may alam. Siguro si Kabayan balak magnegosyo sa Pilipinas at di niya alam confiscated na pala ang dala niyang ice maker pagdating niya sa Pilipinas carton na lang at paper na nasabing kinumpis kanila ang item dahil ito ay dangerous item dahil may free yan. Halos mapaiyak siya dahil napakagandang plano niya pagdating sa Pilipinas wala na yung item. Wag po tayo magdadala ng mini refrigerator basta may free yan kasi confiscated po talaga yan period sayang lang. Huwag mong hayaan masira ang biyahe mo, dahil lang sa isang gamit na akala mo ay harmless sa airport mas ligtas ang may alam kaysa sobrang kumpiyansa at tandaan mas madaling magbitaw ng item ngayon kaysa magbitbit ng problema sa buong biyahe mo. Kung may isang bagay kang dapat tandaan matapos mong panuurin ang video na ito. Ito yun hindi na gumagana ang common sense sa airport. Rules na ang masusunod, hindi mahalaga kung wala ka naman masamang intensyon. Matagal mo nang gamit ang item o legal naman ito sa bansa mo sa 2026 ignorance is not protection. Isang maling item lang sa carry-on mo, pwede ka nang madilay o ma-interrogate magmulta o masira ang buong biyahe mo. At kadalasan hindi payin yung mamahaling gamit kundi yung maliit ordinary at akala mo ay harmless. Kaya bago ka bumiyahe, tandaan mo ito bilang checklist sa isip mo. Kung may battery label, blade, logo o chemical, tanungin mo muna kung safe. Kung may duda ka wag nang dalhin mas okay nang magbitaw ng isang item sa bahay kaysa magbitbit ng stress o multa at aberya sa biyahe o problema sa airport. Ngayon gusto ko marinig ang kwento mo may nakumpis ka na ba sayo sa airport na feeling mo unfair o katawa-tawa? Comment mo baka makatulong payan sa ibang traveler para maiwasan ng ibang kabayan natin mga OFW at kung nakatulong ang video na ito sa iyo i-like mo mag-subscribe ka at kung alam mo makakatulong pa ito sa iba share mo sa kaibigan o kamag-anak mo na mahilig mag-travel, dahil sa panahon ngayon ang pagiging handa ang pinakamurang travel insurance, safe travel, at bago mo zip ang malita mo sa susunod, siguraduhin mong wala kang dalang sakit ng ulo.